Kaugnay ng usaping VP Sara trial, makakausap natin si dating Senate President Coco Pimentel. Magandang gabi po, Senator Coco. Jerk, magandang gabi po sa inyong lahat. Well, Senator, bilang experienced Senator Judge at observer ngayon, sino po ba ang nakalamang sa first week ng trial at bakit? Hindi kasi ang first week naman kasi ng trial para naman yan sa prosecution eh. Mahirap naman talagang masupalpal mo 100% ang isang testigo. So, nagkaroon ng achievement ang prosecution in the sense na nakapresenta na sila ng unang testigo. Pero ang malungkot doon, 3 araw. Ubos ang isang linggo, isang testigo. Anyway, natapos naman siya, no? Kasi discharged na siya. So, yun po yung medyo nakakabahala doon. Isang linggo, isang testigo. So, Senator, you feel na baka pag ganito yung facing ng trial ay baka magtagal pa sa expected na 7 to 8 months? Hindi, pero sangayon ako sa sinabi ni presiding Senator Judge Chis Escudero. Sabi niya parang diesel yan eh. Okay na yun, nag-warm up na. At nakikita na ng mga lawyers na nag-appear sa korte na hindi ito korte na technical masyado. Makikita nila na halos useless yung mag-object. Kasi kahit mag-object ka, ang senator judge mismo pwedeng itanungin yung inobjeksyonan mong tanong, hindi ka na maka-object eh. So, parang ano na lang yun, yung objections for the record, tapos sana iklian na lang nila yung mga reasoning nila. Isang pag mag-objection ka, state your ground. Tapos tama na, hindi yung napapansin ko, tatlong beses inuulit yung ground eh. So, kakain talaga ng oras yun. Pero anyway, tama naman si presiding Judge Chis Escudero, parang diesel yan. Siguro, so next week, baka maka-2 o 3. So, ganon. So, sa unang linggo, 1. Then sa sunod na linggo, 3. So, hopefully, ano na yan? Umandar na. Hopefully, makukuha din nila yung rhythm po nito. No? Pero, Senator, dumating po si VP Sara last Tuesday, pero hindi naman siya sumipot doon sa trial mismo. Sa halip, nagkomento lang siya ng I will be bloodied but unbowed. Ano po yung tingin nyo rito? Ano ba yung mensaheng gustong iparating ng VP dito? Ang sabi kasi nila, quotation daw yan sa isang tula. So, sabi nga ng mga kapatid ko, minemorize daw namin yan nung bata kami, pero hindi ko na maalala. Kasi senior citizen na ako eh. So okay lang yun. Yung pagpunta ni VP, karapatan naman niya yun eh. Karapatan niyang mag-attend, pwede din siyang hindi mag-attend, tapos ang mga lawyers niya, meron namang kwarto dun sa Senado, siyempre pwede niyang puntahan para magpulong sila. Pero hindi ba parang nang titis siya na andito ako pero hindi niyo ako makikita sa loob ng korte? Kahit mag-tease siya, karapatan niya yun eh. Hindi siya talaga pwede. Alam mo, kahit na nanood siya, hindi siya pwedeng patawagin ng prosecution na, andito ang Vice Presidente, tatawagin na namin, we'll take advantage of your presence. Hindi pwede yun kasi ang kaso mo, i-prove mo sa mga testigo mo. Hindi pwedeng ipoprove mo dun mismo sa taong akusado o impeached. Hindi pwede yun. Opo. Senator, next week, inaasahan pong ipresenta yung Chief of Staff ni VP Sara, si Zulaika Lopez, yung taga-NBI na si Jeremy Lotok at yung House Legislative Security Bureau Chief, si Captain Belinda Bello. What are your expectations po next week? Yung si NBI Director, at least nakausap ng prosecution yan. Yung SecGen ng House, nakausap din yan ng prosecution. Pero mag-ingat sila dun sa testigong hindi nila nakausap. Diba? Bakit po? Bakit? Gagawin nilang hostile witness yun kasi hindi naman nakikipagpulong sa kanila yun sa prosecution O mag-ingat sila, abogada din yan. So, siguro pinag-iisipan nila ngayon kung itutuloy nila o hindi. Pwede rin naman nila hindi ituloy. But do you think it's gonna be difficult? Kung hostile witness nga po ang ihaharap nila, it's gonna be difficult for the prosecution to get information from the Chief of Staff of VP Sara?
Because hindi nila alam anong alam niya eh. So, sa Senator, are you still there? Okay, susubukan po ayan, nandiyan pa si Senator. ano nangyari, George? Bigla po tayong naputol, Senator, but ang tanong nga po is, go ahead. Ang sagot ko, hindi mo kasi alam ano yung alam ng witness mo na linalagay mo kasi hindi nga kayo nakapagpulong, hindi naman kayo nakapag-meeting, ayaw maki-meeting sa'yo, hostile nga sa'yo eh. So hindi mo alam. So magtatanong ka ngayon, sasabihin niya, yung tanong mo, hindi ko alam yan, wala ako dyan. Or kahit na nandun ako, hindi ako nakikinig. Hindi, wala rin, useless lahat. Hindi mo pwedeng pilitin, hindi, nandun ka, narinig mo, hindi ako nakikinig. Mayroon akong kausap sa telepono. So, Okay. Okay. Mag-ingat na lang sila. At any rate, wala pa naman eh. Hindi pa naman yan nakataga sa bato. Pwede pa naman yan ma-adjust. Opo, si Senator Amy Marcos, may patutsada siya kay SP Win. Deciding officer ang tawag niya po kay SP Win, no? At nakakatawa nga daw po yung sitwasyon. What do you think of that? Yung ganong klaseng action ng isang senator judge sa kanyang Senate President? Tandaan mo, political body yan sila. Pwede ka talagang pumitik o mag-criticize. Ngayon, tandaan mo, hindi naman niya binoto Senate President, hindi binoto ni Amy Marcos na Senate President si Win Gatchalian. So, basta lang may respeto, pero pwede kang mag-criticize, pwede kang manukso, pwede mong kilitiin, mga ganun. Allowed yan yung mga ganyang klaseng pitik ni Senator Amy Marcos kay SP Win Gatchalian. Ano na po yan? Nasa lugar po yan. Hindi naman yan, hindi po kabastusan yun. Sinasabi lang niya na, ano sabi niya? Besiding? Besiding officer po ang tawag niya. But anyway, Senator, quickly, sa tingin mo po ba dapat ang Senado ay humiling na or lumapit na sa Supreme Court hinggil sa usapin noong bilang na dapat mag-convict kay VP Sara? Kasi sa simula pa lang, binanggit na ito ni Senator Escudero, 16. But definitely there are issues concerning this. Kailangan na po ba ng Supreme Court or lumapit sa Supreme Court para once and for all matuldukan na itong usapin kung ilan ang dapat mag-convict kay VP Sara? Meron kasi requirement pag pumunta ka sa korte, lalo na sa Supreme Court, na dapat ripe for judicial determination. Hinug na yung issue na dapat pasukan na ng korte, pwede na mag-referee ang korte kasi hinug na yung issue. Pero dito sa tingin ko, is the time ripe right now? Oo, ripeness. Layo pa natin eh. Okay. One witness pa lang, ang nakalista yata 90, hindi ba? So it will take time. But anyway, maraming salamat po sa oras ninyo. Dating Senate President Coco Pimentel. Salamat din po. Salamat.